Good day everyone! So para sa aming presentation, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-cool or should I say pinaka-hot na technology sa renewable energy, ang solar thermal system. Alam naman natin na ang araw ay ultimate source natin ng energy. Pero dito, hindi lang natin ito basta ginagawang kuryente gaya ng nakikita natin sa mga solar panels sa bubong. Kung titignan ninyo yung background ng aming cover slide, makikita ninyo yung tila mga salamin na naka-arrange sa isang circular pattern. Yan ang tinatawag nating heliostats. Sa solar thermal, ang logic ay simple lang pero genius. Gagamit tayo ng mga mirrors para i-concentrate o itutok ang lahat ng sikat ng araw sa iisang point. Isipin ninyo yung experiment natin nung bata gamit ang magnifying glass at papel. Ganon din ang concept nito, pero sa mas malaking scale. Yung init na nakukuha natin, gagamitin natin para magpainit ng fluid nang magpaproduce ng mga steam para mapaikot ang turbines. Bakit ito mahalaga sa ating bilang future engineers? Kasi unlike regular PV panels, ang solar thermal ay may kakayahang mag-store ng thermal energy. Ibig sabihin, kahit lumubog na ang araw o gabi na, pwede pa rin tayo makapag-generate ng kuryente dahil sa naimbak na init. Ito yung solusyon sa tinatawag nating intermittency ng solar power. Kaya sa slides na ito, hihimayin natin kung paano ba ito gumagana, ano ang components nito, at kung paano ito makakatulong sa mas malinis at sustainable na energy grid sa Pilipinas. Excited na kaming i-share sa inyo ang details. Let's dive into it. So for this slide, pasok naman tayo sa brains ng system, ang operating principle nito. So mapapansin ninyo sa slide, tinatawag din itong CSP o Concentrated Solar Power. Ang main goal lang naman natin dito ay convert ang init ng araw para maging mechanical energy at eventually maging kuryente. Paano siya nagsisimula? Simple lang, gagamit tayo ng mga mirrors, itong mga salamin na ito, tinitipon at tinutuon nila ang sikat ng araw papunta sa isang tube o receiver. Dahil nakakonsentrate ang light, sobrang tumataas ang temperature ng fluid na nasa loob ng tube na yan. Isipin ninyo, parang focal point ng magnifying glass na sobrang init. Once na uminit na yung fluid, itatransfer nito ang init ng tubig. Dito na mangyayari ang tinatawag nating magic. Ang tubig ay magiging superheated steam. Yung steam na yun ang may sapat na lakas para magpaikot ng mga turbines sa loob ng power plant. Parang higanting kettle lang na ang buga ng singaw ang nagpapatakbo ng makina. And finally, once na umiikot ng turbine, ang mechanical energy na yun ay i-convert na ang ating generator para maging kuryente na pwede natin gamitin sa mga bahay-bahay o kahit saan. In short, sun to heat, heat to steam, steam to motion, motion to electricity. Ganyan kalupit ang logic sa likod ng solar thermal systems. Dito naman tayo sa puso ng ating discussion, ang iba't ibang types of solar thermal system. Sa unang tingin, akala natin iisa lang ang itsura ng mga solar power plants. Pero sa engineering world, marami tayong paraan para hulihin ang init ng araw. Sa slide na ito, makikita ninyo ang apat na pangunahing teknolohiya na kasalukuyang ginagamit sa industriya. Ang parabolic trough, ang matatayog na solar tower, ang linear Fresnel reflector, at ang parabolic dish. Bawat isa sa mga ito ay may kanya-kanyang unique na design at mekanismo kung paano nila tinatrap ang solar energy. Pero bago tayo malito sa dami ng pangalan, may mahalagang note tayo na dapat tandaan. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba sa itsura, lahat ng itong solar thermal systems o STS ay gumagana sa ilalim ng iisa at parehong prinsipyo. Gaya ng tinalakay natin sa operating principle kanina, ang layunin ng bawat isa ay kumuha ng energy mula sa araw para gawing init. Kumbaga sa cellphone, iba-iba man ang brand o model, lahat yan ay ginagamit natin para sa communication.
Ganon din dito sa STS. Ang tanging pinagkaiba lang talaga nila ay ang manner of collecting sunlight and concentrating it to a certain point. May mga system na gumagamit ng mahabang linyada ng salamin, habang ang iba naman ay nakatutok lahat sa isang mataas na tore. Nagdedepende ang pagpili sa mga types na ito base sa efficiency na kailangan natin, sa lawak ng lupang pagtatayuan at syempre sa tindi ng sikat ng araw sa isang lugar. In short, iba-ibang atake pero iisang goal, ang makapag-produce ng malinis at renewable na kuryente para sa lahat. Ngayon, hihimayin natin ang unang type ng solar thermal system, which is ang parabolic trough, na kilala rin sa tawag na line focus collectors. Kung titingnan ninyo ang design nito, hindi lang ito basta flat na salamin. Ang mga ito ay may mga haba at hugis parabola na nakaline up ng maayos sa ating solar field. Ang genius sa likod ng design na ito ay ang kakayahan niyang i-concentrate o itutok ang sikat ng araw sa isang receiver pipe na matatagpuan mismo sa gitna ng trough. Dahil sa hugis nito, nagagawa nitong i-focus ang sikat ng araw ng 30 hanggang 100 times na mas matindi kaysa sa normal na sikat lang ng araw. Isa pang mahalagang feature ng parabolic trough ay ang paggamit nito ng single-axis solar tracking system. Ibig sabihin, sumusunod ang mga salamin sa galaw ng araw mula silangan hanggang kanluran. Ginagawa ito para masiguro na sa bawat oras ng araw, laging maximum solar energy ang tumatama sa mga mirrors. Hindi nagsasayang o hindi nasasayang ang sikat ng araw dahil lagi naka-adjust ang anggulo ng mga trough. Dahil sa sobrang tindi na nakafocus na sikat ng araw, ang receiver pipe sa gitna ay umaabot sa temperaturang higit sa 400 degrees Celsius. Napakainit nito. Ang init na iyon ang siyang nagpapakulo ng fluid sa loob para makapag-produce ng steam. Sa madaling salita, ang parabolic trough ay isang efficient na paraan para i-maximize ang init ni haring araw sa pamamagitan ng matalinong geometry at paggalaw ng mga salamin. Kung kanina ay pinag-usapan natin ang technical details, dito naman sa slide na ito ay makikita natin ang actual na itsura ng isang parabolic trough system sa field. Mapapansin natin sa image kung gaano kahaba ang mga linyada ng mga salamin na ito. Hindi lang sila basta flat. Gaya ng nabanggit ko, mayroon silang parabolic shape, isang curve na dinisenyo talaga para lahat ng sikat ng araw na tatama sa surface ay mag-bounce diretso sa pipe na nasa gitna. Tignan ninyong mabuti yung pipe na tumatakbo sa gitna ng bawat trough. Yan ang ating receiver pipe. Sa picture na ito, makikita natin kung gaano kalinis ang engineering setup. Ang mga salamin ay nakamount sa isang structure na nagbibigay daan para sa single-axis tracking. Ibig sabihin, habang lumilipas ang oras at gumagalaw ang araw sa langit, itong buong mahabang linyada ng mga salamin ay dahan-dahang iikot para laging face-to-face sa araw. Mahalaga ang visual na ito dahil dito natin makikita ang scale ng operation. Isipin ninyo, yung sikat ng araw na nararamdaman natin mainit sa balat, ginagawa ng mga salamin na ito ng 30 hanggang 100 times na beses na mas matindi. Kaya yung fluid sa loob ng pipe na nakikita natin ay talagang nagbabaga sa init. Umaabot ng higit sa 400 degrees Celsius. Ito ang live example ng engineering at geometry na nagtatrabaho para makagawa ng sustainable energy mula sa sikat ng araw. For this slide, mas nabibigyan tayo ng mas malinaw na perspective kung gaano ka-organize at kalawak ang isang utility scale na solar thermal plant. Kung titingnan natin ang layout, ang mga parabolic troughs na tinatalakay natin kanina ay hindi lang pa isa-isa. Naka-arrange sila sa napakahabang mga linyada o rows sa loob ng isang malawak na solar field. Ang bawat linyang makikita natin sa image ay isang line focus collector na may isang misyon. Ang huli ng sikat ng araw at itoon ito sa receiver pipe na matatagpuan sa sentro ng bawat trough. Ang isang kamangamanghang espeto ng engineering na ito ang tinatawag nating precision alignment. Dahil ang lahat ng mga collectors na ito ay gumagamit ng single-axis solar tracking system. Sabay-sabay silang gumagalaw gaya ng mga sundalo para lagi nakaharap sa araw mula sa pagsikat nito sa silangan hanggang sa paglubog sa kanluran. Ginagawa ito upang masiguro na sa bawat minuto ng operasyon, ang bawat square inch ng mga salaming ito ay nakakakuha ng maximum solar energy at walang nasasayang na sikat ng araw.
Sa ganitong scale, makikita natin ang bawat component ay kailangan maging perfecto o perfect ang pagkakalagay. Ang matinding concentration ng liwanag na tumatama sa receiver ay sapat na para magpainit ng fluid hanggang sa lumampas ito sa 400 degrees Celsius. Ipinapakita nito na ang solar energy kapag ginamitan ng tamang geometry at tracking ay kayang mag-produce ng ganito katinding init na kailangan natin para sa mas malakihang produksyon ng kuryente. Ang slide na ito ay nagsisilbing visual proof na ang design ng parabolic trough ay isa sa pinaka-reliable at subok sa field operation. So for this slide, makikita natin ang mas malawak na aerial view na nagpapakita ng tunay na magnitude ng infrastructure na ito. Mapapansin natin ang consistency ng bawat row at ang dambuhalang lupang sinasakop nito para lang ma-maximize ang init ni Haring Araw. Ito ang tinatawag nating proven technology dahil sa kabila ng dambuhalang scale nito, napapanatili pa rin ang mataas na efficiency sa pag-collect ng thermal energy. Ang bawat salamin na nakikita natin ay bahagi ng isang masalimuot pero napaka-epektibong sistema. Kung titignan natin ang pagkakamount ng mga structure sa field, makikita natin kung paano dinisenyo ang buong planta para maging sustainable. Ang bawat linya nakikita natin sa image ay konektado sa isang central system na nagpapadala ng mainit na fluid tungo sa power block. Dito nangyayari ang conversion. Ang init na nakokolekt sa field ay gagamitin para mag-produce ng superheated steam na siya namang magpapaikot sa mga turbines. Ito ang isang patunay na ang transition sa renewable energy ay posible sa pamamagitan ng ganitong uri ng concentrated power. Isipin natin na ang impact nito, ang sikat ng araw na nararamdaman nating mainit sa balat, ay pinipinto o ginagawa ng 30 hanggang 100 times na mas matindi sa bawat row na yan. Diba? Napakainit. Ang slide na ito ay nagpapaalala sa atin na ang engineering ay hindi lang tungkol sa maliit na components, kundi tungkol din sa paggawa ng isang dambuhalang sistema na kaya mag-supply ng malinis na kuryente sa libo-libong tahanan. Ito ang tunay na lakas ng parabolic trough. Simple ang konsepto ng salamin at init pero dambuhala o napakalaki ang epektibo ang naitutulong nito sa ating energy grid. So sa image na ito, tatalakayin natin ang isa sa mga pangunahing solar thermal systems, specifically ang tinatawag nating parabolic trough. Itong system na ito ay gumagamit ng mga curved mirrors o yung parang hugis U o yung trough. Ito ay upang i-concentrate ang sunlight sa isang specific point. Imbes na sa flat panels lang tumatama ang init, ang design nito ay sinisigurado na ang sikat ng araw ay mag-focus doon sa receiver tube na ating makikita sa gitna. Mapapansin nyo sa diagram na may sunlight na tumatama sa mirror at nagre-reflect pabalik sa tube kung saan nandoon ang fluid. So dito sa gitnang bahagi, makikita natin ang anatomy ng receiver tube. Binubuo ito ng inner layer kung saan dumadaloy ang heat transfer fluid. Ito ay karaniwang oil or molten salt. Para hindi mawala ang init o ma-dissipate ang energy, balot ito ng isang vacuum layer o glass outer casing. This vacuum is very important dahil nagsisilbi itong insulation, keeping the fluid extremely hot even if the outside air is cold. Sa madaling salita, it traps the thermal energy inside para mas efficient ang conversion into power. Ang main goal ng setup na ito ay painitin ang fluid hanggang sa umabot ito sa napakataas na temperature. Pagkatapos, itong mainit na fluid ay gagamitin para makagawa ng steam na siya naman magpapaikot sa ating mga turbines para makapag-generate ng electricity. Ang parabolic trough ay isa sa pinaka-proven at widely used na technology pagdating sa utility-scale solar power plants dahil sa simplicity at reliability nito. Kaya nito mag-produce ng malinis na energy sa malaking scale basta direkta itong nasisikatan ng araw sa mga malalawak na disyerto o open fields. So ang image na ito naman ay nagpapakita ng mechanics ng ating parabolic trough. Mapapansin nyo ang hugis nito na parang mahabang cylinder or kalahati ng cylinder. Ito ang tinatawag natin na parabolic shape reflective trough na mayroong reflective coating of mirrors. Ang design na ito ay hindi aksidente sapagkat yung curvature nito ay ginawa para i-reflect ang sikat ng araw at i-concentrate ito ng direkta sa central heat pipe na tumatakbo sa gitna. Imbes na kumalat ang init, lahat ng energy ay nakafocus sa isang linya para ma-maximize ang temperature.
Kung titignan naman natin ang flow ng operation, ang system ay mayroong fluid in sa isang dulo at fluid out sa kabila. Habang dumadaloy ang fluid sa loob ng heat pipe, na-absorb nito ang matinding init mula sa concentrated sunlight. Kaya lumalabas ito sa kabilang dulo na sobrang init na. Isa pang mahalagang feature dito ay ang rotational axis. Dahil ang araw ay gumagalaw mula east to west, ang buong trough ay umiikot o nagtitilt para laging nakaharap sa araw o ito'y tinatawag nating sun tracking. Sinisiguro na laging on target ang focus sa init sa collector pipe. Ang buong structure na ito ay matatag na nakatayo gamit ang mga collector supports. Sa madaling salita, itong parabolic trough ay isang efficient way para i-convert ang solar energy sa thermal energy. Itong mainit na lumalabas o itong mainit na fluid na lumalabas ay maaari nang gamitin sa mga power plants para gumawa ng steam at mag-generate ng kuryente. Ito ay isang proven technology na ginagamit sa malalawak na solar farms dahil sa kakayahin nito mag-produce ng high temperature heat gamit lamang ang natural na sikat ng araw. Okay, so sa puntong ito, titignan naman natin kung paano nag-ooperate ang isang parabolic trough system para makagawa ng kuryente sa mas malawak na scale. Ang system na ito ay binubuo ng mahahabang parabolic shape reflective troughs na mayroong reflective coating o mirrors. Ang mga mirrors na ito ay dinisenyo para i-concentrate ang sikat ng araw patungo sa isang central heat pipe o receiver tube. Upang masigurong lagi nakafocus ang init, ang buong structure ay nakamount sa mga collector supports at may kakayahang gumalaw sa isang rotational axis para sundan ang posisyon ng araw mula east to west. Isang heat transfer fluid ang pumasok bilang fluid in, habang dumadaloy sa tube at lumalabas bilang fluid out na may dalang matinding thermal energy. Kapag ang mainit na fluid na ito ay lumabas na sa collector field, dadaan ito sa isang heat exchanger set. Dito, ang init mula sa fluid ay lilipat sa tubig para makagawa ng high pressure steam. Ang steam na ito ang magpapakikot sa steam turbine na konektado naman sa isang generator para makabuo ng kuryente na ipamamahala sa grid. So matapos tumaan sa turbine, ang steam ay dadaan sa isang condenser at cooling tower para lumamig at maging tubig muli. Bago ito ipump pabalik sa system para ulitin ang cycle, napaka-efficient ito dahil ang init na galing sa araw ay direktang ginagamit sa isang mechanical process para maging kuryente. So, ang teknolohiyang ito ay gumagamit ng mga parabolic shape reflective troughs na mayroong reflective coating on mirrors para i-concentrate ang sikat ng araw. Ang lahat ng sikat ng araw na tumatama sa trough ay nire-reflect patungo sa isang central heat pipe o receiver tube na nasa gitna. Upang ma-maximize ang energy collection, ang system ay may rotational axis na nagpapahintulot sa mga collectors na sundan ang galaw ng araw sa buong maghapon. So sa loob ng pipe, ang isang heat transfer fluid ay pumasok bilang fluid in, uminit habang dumadaloy, at lumabas bilang fluid out na may dalang matinding thermal energy. So ang matinding fluid na ito mula sa solar field ay dadaloy patungo sa thermal energy storage area. So dito, ang init ay maaaring itago sa isang hot salt tank at i-circulate pabalik mula sa isang cold salt tank para masiguro na tuloy-tuloy ang supply ng enerhiya kahit sa gabi o kapag makulimlim. Ang init mula sa fluid o molten salt ay maaaring gamitin sa isang steam generator o heat exchanger set para painitin tubig hanggang maging high pressure steam. So, ang steam na ito ang siya nagpapaikot sa ating steam turbine na konektado naman sa isang generator upang makalikha ng kuryente na ipapadala sa mga bahay at industriya. So, matapos paikutin ang turbine, ang nagamit na steam ay dadaan sa isang condenser at cooling tower para lumamig at maging liquid water muli. So, sa isang pump na magbabalik sa tubig na ito sa steam generator para ulitin ang cycle. So, sa ganitong paraan, ang parabolic trough system ay nakakapag-produce ng renewable energy sa pamamagitan ng pag-convert ng solar thermal heat tungo sa mechanical power at electricity. Napaka-efficient ito dahil ang thermal storage component ay nagbibigay ng stability sa power grid na hindi agad nakukuha sa ordinaryong solar panels. Ang parabolic trough ay isang uri ng solar thermal system na gumagamit ng mga curved mirrors
o parabolic shape reflector troughs kagaya na nabanggit natin sa mga nakaraang slide. Sa mga mirrors na ito ay may reflective coating at nakamount sa mga collector supports na may rotational axis. Kaya nagagawa nitong sundan ng araw mula east to west para sa maximum heat absorption. So ang heat transfer fluid ay pumapasok bilang fluid in, umiinit habang dumadaloy sa loob ng pipe, at lumalabas bilang fluid out. Sa loob ng isang heat exchanger, ang mainit na fluid na ito or yung hotter before ay naglilipat ng init sa mas malamig na medium or the cooler before. Kaya ang lumalabas na fluid ay mas mababa na ang temperature o yung tinatawag nating cooler after, habang ang kabilang side naman ay umiinit na o yung hotter after. So itong mainit na fluid mula sa solar field ay maaaring itabi sa isang hot salt tank para sa thermal energy storage, habang ang mas malamig na salt ay bumabalik sa cold salt tank. So ang init na ito ay ginagamit sa isang steam generator o heat exchanger set para makagawa ng steam na magpapaikot naman sa ating steam turbine. So ang turbine ay konektado sa isang generator na nagko-convert ng mechanical energy tungo sa kuryente para sa grid. So pagkatapos, ang steam ay dumadaan sa isang condenser o yung cooling tower para lumamig, at isang pump ang magbabalik sa isang liquid water system para ulitin ang cycle. So sa ganitong paraan, makakapag-generate tayo ng renewable energy kahit wala ng sikat ng araw dahil sa stored thermal energy. Ang parabolic trough ay isang advanced solar thermal system na gumagamit ng mga mahabang curved mirrors na nabanggit natin sa mga nakaraang slide o yung tinatawag nating parabolic shape reflective troughs upang makonsentrate ang sikat ng araw. Sa mga troughs na ito ay binuo gamit ang mga reflective coating o mirrors at nakamount sa mga collector supports na may kakayahang umikot ng rotational axis. Ang sun tracking capability nito ay sumisiguro na ang sikat ng araw ay lagi nakafocus sa central heat pipe na matatagpuan natin sa gitna, habang ang heat transfer fluid ay dumadaloy mula sa fluid in patungo sa fluid out. Sinisipsip nito ang matinding init mula sa concentrated solar rays. Sa loob ng power plant, ang mainit na fluid na ito ay dumadaan sa isang heat exchanger o steam generator. Dito nagaganap ang thermal transfer. Ang fluid na hotter before ay nagbibigay ng init sa tubig bago lumabas bilang cooler after, habang ang tubig naman ay nagiging hotter after hanggang sa maging steam. Ang nabuong steam ay gagamitin para paikutin ang ating steam turbine na nakakonekta sa isang generator upang makabuo ng kuryente. Pagkatapos ng prosesong ito, ang steam ay dadaan sa isang condenser at cooling tower para maging liquid water muli at mapampabalik sa cycle. Sa isang mahalagang feature ng system na ito ay ang thermal energy storage. Ang sobrang init ay maaaring itago sa isang hot salt tank at gagamitin kapag wala na sikat ng araw, habang ang lumalamig na asin naman ay binabalik sa cold salt tank. Ang buong power block na ito ay nagbibigay daan sa tuloy-tuloy na supply ng ating renewable energy. Dahil sa setup na ito, ang parabolic trough ay tinuturing na isa sa pinaka-reliable na paraan para i-convert ang solar heat tungo sa mechanical power at utility scale electricity. Dito naman makikita natin kung paano nga ba naipapasa at nagagamit ang init sa loob ng system gamit ang isang shell and tube heat exchanger. Sa diagram, makikita naman natin na may dalawa itong bahagi, ang tube side at ang shell side. Sa tube side, dito dumadaloy ang mainit na heat transfer fluid na nanggagaling sa parabolic through collector. Dahil mataas ang temperatura nito, naililipat ang init papunta sa kabilang bahagi ng exchanger. Samantala naman sa may shell side, may ibang fluid na pinapainit ng init mula sa loob ng mga tubo. Habang tumatanggap ng init, maaari itong mag-evaporate at maging singaw, na mahalaga para sa susunod na proseso tulad ng pagpapaikot ng turbine upang makagawa ng kuryente. Mapapansin din natin sa larawan na ang tube bundle sa loob ng shell, maraming maliliit na tubo ang ginagamit para mas mapalaki ang surface area ng heat transfer. Kaya mas efficient ang pagpapalitan ng init. Ibig sabihin, mas maraming enerhiya ang nagagamit at mas kaunti ang nasasayang. Sa madaling sabi, ipinapakita lang sa may picture na to, sa slide na to, na
ito ay ang critical na hakbang kung saan ang mga nakokolektang init mula sa araw ay nagiging pakipakinabang sa thermal energy. Nakalaunan ay nagiging electrical energy naman sa buong solar thermal system. So, sa slide naman na to, pinapakita ang aktual na daloy at paggalaw ng fluid sa loob ng shell and tube heat exchanger. Mapapansin natin sa animation na pinapakita nito kung paano nga ba umiikot at nagpapalitan ng init ang dalawang magkaibang fluid sa loob ng system. Yung kulay blue na part ay kumakatawan sa mas malamig na fluid na pumapasok sa exchanger. Habang dumadaloy ito sa loob ng maraming maliliit na tubo, nakakasalubong nito ang mainit na fluid na nasa kabilang side. Dahil dito, naipapasa ang init mula sa mainit papunta sa malamig na fluid, kahit hindi sila direktang naghahalo. Makikita rin ang mga araw na nagpapakita ng direksyon ng daloy. Mahalaga ito dahil kadalasan ay counterflow arrangement ang gamit. Ibig sabihin, magkasalungat ang direksyon ng dalawang fluid. Mas effective ang ganitong setup sa paglipat ng init, kaya mas mataas ang efficiency ng system. Habang tuloy-tuloy ang prosesong ito, ang dating malamig na fluid ay umiinit at maaaring maging singaw, na gagamitin sa susunod na bahagi ng solar thermal power generation tulad ng pagpapaikot ng turbine para makagawa ng kuryente. Sa kabuuan, ipinapakita na animation kung paano dynamic at tuloy-tuloy ang heat transfer process sa loob ng heat exchanger. Isang mahalagang hakbang para maging kapakinabang ang nakolektang init mula sa araw. So, ngayon naman, makikita natin ang aktual na itsura ng heat exchanger at piping system na ginagamit sa parabolic through solar thermal plant. Mapapansin natin ang mga mahabang cylindrical tanks at mga tubo na magkakakonekta. Dito dumadaloy ang maiinit na heat transfer fluid mula sa solar collectors. Habang umiikot ito sa loob ng system, ipinapasa nito ang init sa tubig o working fluid upang makabuo ng high temperature steam. Makikita rin natin ang maraming valves, pipes at platforms. Mahalaga ang mga ito para sa control, maintenance at kaligtasan ng operasyon. Halimbawa, ginagamit ang valves para i-regulate ang daloy at pressure ng fluid, habang ang mga platform naman ay para madaling pag-access ng mga engineers kapag may inspeksyon o pagkukumpuni. Ipinapakita din ng larawan na ang solar thermal system ay hindi lang simpleng salamin na kumokolekta ng init. Ito ay isang malaking industrial process na may kumpletong kagabitan para gawing tuloy-tuloy at efficient ang pag-convert ng init ng araw papunta sa kuryente. Sa kabuuan, pinapakita sa slide na to na nagbibigay ito ng real-world view kung saan natin nakikita kung paano nga ba talaga pinapatupad ang teknolohiya ng parabolic through sa isang gumaganang solar power plant. So, ngayon makikita natin sa picture na ito yung power conversion part ng solar thermal system. Dito na talaga nagiging electricity yung heat energy na nakolek mula sa araw. Mapapansin ninyo yung malaking metallic na cylindrical machine na may maraming blades sa loob. Iyan yung mga steam turbine. Dito pumapasok yung high pressure steam na galing sa heat transfer process ng system. Dahil sa sobrang init at lakas ng pressure ng steam, itinutulak nito yung turbine blades para umikot ng napakabilis. Habang umiikot yung turbine, nakakabit ito sa generator. Parang ganito lang yung principle nito. Mechanical rotation to converted into electrical energy. So, habang umiikot yung turbine shaft, umiikot din yung generator. At doon na po-produce ang electricity na pwedeng nang ipadala sa grid o gamitin sa power supply. Mapapansin din ninyo yung industrial setup sa paligid. May mga railings, control systems, at heavy equipment. Ibig sabihin, very controlled environment ito dahil kailangan stable ang temperature, pressure, at rotation speeds para sa efficient ang power generation. Kahit maliit na pagbabago sa pressure ng steam, pwedeng makaapekto sa output ng kuryente. Isa pang importanteng idea dito is energy conversion chain from sunlight, naging heat, naging steam pressure, to naging mechanical rotation, at saka pa lang naging electricity. So itong part na nasa picture na ang final stage kung saan nangyayari ang pinaka-importanting transformation, yung paggawa ng actual usable power. Sa madaling salita, kahit solar ang source ng energy, itong turbine generator system ang puso ng electricity production. Dahil dito talaga nangiging kuryente ang lahat ng naipong init mula sa araw. 在美国内华达州就有一座抛物线体式热能电厂。
利用120公顷面积的反光镜来聚焦发电。它的构造就是用长形的抛物线镜面以及极热管所组成的一个热能吸收器。阳光透过玻璃照到银色镜面并反射，集中的阳光比一般高70倍。反射聚焦到被称为极热管的长圆柱管上，穿过管内的真空层，到达极热管的抗反射涂层，加热内部的合成油液体，周遭的真空层可以防止热能的流失。为了保持最高的极热效率，反光镜会追踪阳光，随时调整角度。收集所得的热量用来加热合成油液体，随着高温的液体由极热管流出至热交换器，将水加热变成蒸汽，带动涡轮机发电。发电厂估计可提供大约2500户家庭1年的用电量。So, dito naman makikita natin yung operating principle o step-by-step na proseso kung paano talaga gumagana ang system from the start hanggang sa makagawa ito ng electricity. Una, nanggagaling ang energy sa araw. Kinokolekta ito ng special mirrors at ang trabaho nila ay i-focus o i-reflect ang sunlight papunta sa pipe na nasa gitna. Dahil concentrated yung init, mas tumataas ang temperature kumpara sa normal na sikat ng araw. So, sa loob ng pipe na yon may dumadaloy na heat transfer fluid or HTF. Ito yung likido na sumisipsip ng matinding init dahil concentrated ang solar energy, pwedeng umabot sa napakataas na temperature ang fluid. Around 100 degrees of Celsius, ibig sabihin talagang sobrang init ng energy ang naipon sa stage na ito. Pagkatapos, yung mainit na fluid ay mapupunta sa heat exchanger. Dito nangyayari yung pagpapasa ng init papunta sa tubig. Kapag umiinit ang tubig, nagiging high pressure steam o sobrang init ng singaw. Ito yung steam na ginagamit para paandarin ang turbine na konektado sa generator. Kaya nagkakaroon ng electricity. Pero hindi doon nagtatapos ang proseso. Continuous cycle ito. Yung heat transfer fluid ay umiikot lang sa system para gamitin uli. Habang yung steam naman kapag nagamit na, pinapalamig at kinokondense para maging tubig ulit. Pagkatapos, binabalik ito sa system para painitin ulit. So, ang pinaka-importanting idea dito ay tuloy-tuloy na cycle ng energy conversion. Collect heat, transfer heat, produce steam, generate electricity, then recycle everything para efficient at sustainable ang operation. So, ngayon naman, mag-focus lang tayo sa heat transfer fluid o HTF na isa sa pinaka-importanting bahagi ng solar thermal system. Kung iisipin natin, hindi naman direktang ginagamit ang init ng araw para gumawa agad ng electricity. Kailangan muna natin itong kolektahin at ilipat sa tamang lugar. At dito pumapasok ang role ng HTF, siya ang parang tagadala ng init sa buong system.
Ang HTF ay maaaring liquid o gas na specially designed para kayanin ang napakataas na temperature nang hindi agad sumisingaw, nasisira, o nawawala ang efficiency. Dahil sobrang init ng energy na kinokolekta, hindi pwedeng ordinaryong fluid lang. Kailangan stable siya kahit extreme heat ang ma-experience. Kapag na-absorb na ng HTF ang init mula sa solar collector, dadalhin niya ang heat papunta sa ibang bahagi ng system, kadalasan sa heat exchanger. Doon niya ipapasa yung thermal energy sa tubig para makagawa ng steam na gagamitin sa turbine at generator. Ang mahalagang concept dito ay ang energy transport. Hindi lang basta kinokolekta ang init. Kailangan itong mailipat ng maayos at efficient mula sa point kung saan ito na-absorb papunta sa point kung saan ito gagamitin. At ang HTF ang nagsisigurado na smooth, tuloy-tuloy at efficient ang paglipat ng heat sa buong proseso. Sa madaling salita, kung ang mirrors ang kumukuha ng init, ang heat transfer fluid naman ang nagdadala at nagpapasa ng init para magamit ito sa paggawa ng kuryente. Kung wala ito, hindi magiging continuous at efficient ang operation ng solar thermal system. So, dito naman po, i-explain ko yung synergy ng steam turbine at ng heat transfer. So, sa isang solar thermal gaya ng parabolic trough, ang layunin nito ay gawing kuryente ang init ng araw sa pinaka-efficient na paraan. So, sa halip na direkta na tubig yung papakuluan, ginagamit ang heat transfer fluid bilang middleman. So, ang mga parabolic mirrors ay nagpo-focus ng sikat ng araw sa isang receiver tube kung saan dumadaloy ang HTF upang sipsipin ang matinding thermal energy. So, dito naman po papasok yung role o yung kung paano kung para saan ang steam turbine. So, ang mainit na HTF ay dadaan sa isang heat exchanger upang ilipat ang init nito sa tubig na magiging high pressure steam, and ang singaw na ito ay malakas na hihipan at papaikutin ang turbine blades na siyang magpapaandar sa generator upang makalikha ng kuryente. So, dito naman po ay papaliwanag natin yung bakit nga ba ang heat transfer fluid ang ginagamit sa halip na direktang tubig. So, number one na dahilan, ang energy storage. Ang pinakamalaking bentahe ng HTF tulad ng molten salt ay may kakayahan na nitong mag-imbak ng init. And ang tubig na nagiging steam ay mahirap i-store, pero ang HTF ay pwedeng itago sa tanks para makapag-produce pa rin ng kuryente kahit gabi na or maulap. So, number 2, high temperature and low pressure. Kapag ang tubig ay naging steam, lumilikha ito ng sobrang taas na pressure na pwedeng makasira ng tubo. So, ang HTF ay nananating liquid kahit na napakataas ng temperatura na ito. Kaya mas safe at matibay ang buong planta. Number 3, continuous power. So, nagsisilbing buffer ang HTF na hindi agad hihinto ang steam turbine kapag dumaan ang ulap dahil may baon itong pang-init and ang fluid na dumadaloy sa steam. So, parang yung shorter version po or summary nito ay ginagamit ang HTF para sa solar plant na maging efficient, safe at kayang magbigay ng kuryente 24/7. So, dito naman po, ipapalog namin bakit HTF ang secret ingredients ng CSP. So, ang pangunahing dahilan kung bakit ginagamit ang heat transfer fluid sa halip na direktang tubig ay dahil sa taglay nitong high heat capacity. Ibig sabihin, kaya nitong sumipsip at mapagpanatili na sobrang tinding init sa loob ng mababang panahon and hindi agad na lumalamig. So, sa preparation ng isang CSP plant, ginagamit ang malaking volume ng HTF sa pinakamataas na temperatura habang tirik ang araw o nasa peak hours. Pagtapos, nag-iimbak ito ng mga tight vessel o insulted tanks. Ito nagsisilbing reserve power o parang thermal battery. So, dahil nakaimbak na init na ito, kayang mag-produce ng kuryente ng planta kahit maulap ang panahon o kahit gabi na kung kailan wala ng sikat ng araw. So, sa madaling salita, ang HTF ay nagbibigay reliability sa system habang ang tubig ay mabilis na nawawalan ng init kapag nawala ang araw. And ang HTF ay sinisiguradong tuloy-tuloy ang takbo ng steam turbine para sa 24/7 na supply ng kuryente. So, dito naman po, ipapawaliwanag ko ang heat transfer
fluids in CSP technologies. So, number one po yung air. Ginagamit bilang heat carrier dahil libre at madaling makuha. Pero mababa ang heat capacity kaya kailangan ng mataas na temperature at malaking system. So, number two is water. Madaling gamitin at mataas ang heat capacity. Ginagamit para gumawa ng steam pero limitado dahil nagbo-boil at mataas ang pressure sa CSP system. So, number three, molten salts. Pinaka-common na modern sa CSP. Kayang-kaya mag-store ng init kahit gabi, stable sa mataas na temperature pero nagyelo kapag malamig kaya kailangan ng heating. So number 4 is glycol-based fluid. Ginagamit para maiwasan ng freezing at corrosion madalas sa low to medium temperature CSP pero hindi pang sobrang init. Number 5, glycerol-based fluid. Eco-friendly at mataas ang boiling point, ginagamit special system pero mas malapot kaya mas mabagal ang flow. And for the last po, synthetic oils, karaniwang gamit sa parabolic cross CSP. Stable at mataas na init, madaling kontrolin pero may temperature limit at mahal. So, dito naman po, ipapaliwanag ko yung characteristic considered in choosing HTF for solar thermal power plant. So, number one po yung operating principle. Mahalaga kung hanggang gaano kataas ang kayang tiisin ng HTF. Mas mataas ang temperatura, mas mataas ang efficient ng power plant. So, number two, life cycle. Titignan kung gaano katagal bago mag-degrade ang HTF, mas mahaba ang buhay, mas konti ang maintenance at replacement cost. Number 3, ang heat transfer capability. Dapat hindi mabilis at efficient ang paglipat ng init mula sa solar collector papunta sa power cycle para less energy loss. Number 4, ang heat storage aspect. Importante ito kung kayang mag-storage ng init ang HTF para tuloy-tuloy ang power generation kahit walang araw. Number 5, overall safety. Kasama dito ang flammability, toxicity, at pressure requirements. Mas ligtas gamitin at reliable ang operation. And last, number 6, kasama ang initial cost, maintenance, at replacement. Hindi lang presyo, kundi total life cycle cost ang tinitignan. So, dito naman po, ipapaliwanag ko yung solar tower and yung working principle nito. So, ang setup ay binubuo ng maraming computer-controlled sun tracking mirrors na tinatawag na kinestat. And ang mga salamin na ito ay dual axis ang galaw. Kaya masusundan nila ang araw sa buong maghapon. Dahil dito, ang sikat ng araw ay nagpo-focus at nagko-concentrate hanggang 1,500 times ang normal intensity. So, ang mga heliostat ay nakalagay sa around level at nire-reflect nila ang sunlight papunta sa receiver na nasa tuktok ng isang mataas na tower. Sa receiver na ito, dumadaloy ang heat transfer fluids, karaniwang molten salt na umiinit hanggang around 600 degrees Celsius. Kapag mainit na ang HTF, ito ay dumadal sa mga pipes papunta sa heat exchangers katulad ng proseso sa parabolic cross system. Doon, nililipat ang init ng HTF sa tubig na magiging high pressure superheated steam and ang steam na ito ay umiikot sa steam turbine upang makagawa ng kuryente. Sa madaling salita, mas mataas ang operating temperature ng solar tower system kaya mas mataas at efficient kumpara sa ibang CSP technology. So, dito naman ipapaliwanag ko yung larawan na nasa gilid. So, ang larawan ay nagpapakita ng solar power tower system. Isang uri ng concentrated solar power or CSP. Gumagamit ito ng maraming salamin na tinatawag na heliostat na sumusunod sa galaw ng araw at nire-reflect ang sunlight papunta sa receiver sa tuktok ng tower. Dahil dito, ang sikat na araw ay nagiging sobrang init. So, sa receiver, ang heat transfer fluid tulad ng molten salt ay umiinit ng husto and ang mainit na fluid ay ini-store sa thermal storage tanks at kapag kailangan ng kuryente, dumadaan ito sa heat exchanger.
doon inililipat ang init ng tubig upang makagawa ng high pressure steam. So, ang steam ay umiikot sa turbine na nakakabit sa generator kaya nakakagawa ng kuryente at na pinapadala sa electric grid. Sa madaling sabi, ang init ng araw ay ginagawang steam at ang steam ang gumagawa ng kuryente kahit wala ng araw dahil may heat storage system. Simulan natin ang paglalakbay sa isa sa pinaka nakakahanga-hangang engineering marvel sa mundo ng renewable energy, ang solar tower. Ang system na ito ay kilala sa kanyang dambuhalang scale at tinatawag na center point of focus. Kung titingnan nyo ang nakapaligid sa tower, makikita nyo ang libo-libong salamin na kung tawagin ay heliostats. At ang mga heliostat na ito ay hindi basta-basta lamang na salamin. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling tracking system na gumagalaw sa dalawang axis or ang two-way axis na susundan ang sikat ng araw. At ang layunin ng mga ito ay i-reflect at i-concentrate ang lahat ng solar radiation tungo sa isang receiver na matatagpuan sa pinakatuktok ng tower. Dahil sa tindi ng sikat ng araw at nakapokus ito sa isang maliit na area, nakagawa ito ng sobrang tinding init or thermal energy na nagpo-produce ng ating power generation. Ngayon, lumipat naman tayo sa linear Fresnel reflector or LFR. Isipin nyo na lang na best of both worlds ito dahil kombinasyon siya ng parabolic throw at solar tower. Ang maganda dito ay instead na mamahaling curved mirrors ang ginamit, simple na flat mirrors lang ang ginamit natin na gumagalaw sa isang axis para i-track ang araw. Lahat ng mahahakot nilang sunlight, ibabato nila ito pataas sa isang fixed receiver para doon i-concentrate yung init. So pagdating naman sa efficiency, yung mga lumang design dati ay diretso na nag-generate ng steam kahit walang HTF. Ano ba ang HTF? Ang HTF ay heat transfer fluid. Pero masyado na itong phase out. Ang modern LFR naman ngayon ay sa steam pa rin siya nakapokus pero mas optimized na para sa mga power generation. Kumbaga, mas practical at cost effective lang to kasi hindi na ganun ka-complex yung setup pero solid pa rin yung nakukuhang energy. Ngayon, may upgraded version pa ang LFR. At dito napapasok yung Compact Linear Fresnel Reflector o CLFR. Yung mga classic version kasi na nakita natin kanina, limited lang sa isang linear receiver sa bawat tower. Pero dito, improved design, ginawa nila itong multiple receiver na ang gamit para sa bawat set ng mirror. Ang strategy dito is yung tinatawag na different inclination. Ibig sabihin, sa mga magkakatabing salamin sa ground ay may kanya-kanya itong anggulo na makakatama sila sa iba't ibang receiver na ng sabay-sabay. Sa pamamarang ito, mas tumataas ang ating optical at ground use efficiency. Kumbaga, mas nasusulit lang natin yung bawat inch ng lupa at bawat sinag ng araw para makakuha ng maximum energy sa power generation. Ngayon, para mas ma-visualize natin kung paano pa talaga nangyayari ang magic dito, tingnan natin itong diagram. Makikita nyo sa ground na yung mga reflectors natin. Ito yung mga flat mirrors na binanggit ko kanina. Ang trabaho nila ay salahin ang sikat ng araw at i-bounce ito pataas. Pero kung mapapansin nyo, hindi basta-basta ang pwesto nila. Bawat salamin ay may saktong anggulo para sigurado na lahat ng light rays ay sumentro talaga doon sa target natin sa itaas. Ngayon, doon naman tayo sa receiving end, sa taas, o yung mga sa taas. Dito matatagpuan natin ang absorber tube, kung saan dumadaloy ang init na ginagamit natin. Pero, ang pinaka-smart na part dito ay yung secondary reflector na nakapayong sa ibabaw ng tube. Ang purpose niyan ay magsilbing safety net. Kung sakaling may mga light rays na lumagpas o mag-scatter, ay sasaluhin na ito at babalik ulit sa absorber tube. Through this process, sinisigurado natin na walang sayang na energy at makukuha natin yung maximum heat para makapag-produce tayo ng steam na makakatulong sa power generation.
After natin makita kung paano gumagana yung system, tingnan naman natin ang reality pagdating sa performance nito. Ang pinaka-edge natin dito ay yung cost. Dahil flat mirrors lang ang gamit natin na di hamak na mas mura kaysa sa mga curved ones. Pero syempre, may trade-offs din naman ito na dapat i-consider. Yung shading effect. Dahil magkakatabi yung mga salamin, madalas natatakpan ng anino yung katabing mirror. Ang tanging solusyon lang dito ay dagdagan yung space sa lupa, pero dagdag gastos din naman yung land use sa lower temperature. Isa pang downside is hindi siya kasing init ng parabolic throw or solar tower. Kaya medyo mababa ang efficiency nito pagdating sa power production. So in short, budget friendly ang LFR, pero kailangan ng tamang balanse sa space para makuha yung kailangan na output. Ngayon, para mas ma-appreciate natin yung concept, tingnan naman natin kung ano ba talaga ang itsura ng LFR in the real world. Mapapansin natin sa photo na gaano ka massive yung scale ng operation. Yung mahabang hilera na yan sa ground, yan yung mga flat mirrors or reflectors na pinag-uusapan natin kanina. Naka-align sila ng maigi para siguradong lahat ng sikat ng araw na tatama sa kanila ay diretso ang talbog papunta sa receiver tube na nakataas sa gitna. Kung titingnan nyo ng malapitan, kitang-kita rito yung pagiging compact ng design. Kahit simpleng structure at hindi kasing complex ng ibang solar setup, napaka-effective nito sa pag-collect ng thermal energy sa isang centralized na paraan. Dito rin natin makikita yung practicality ng LFR. Imbes na gumamit siya ng mamahaling materials, nakuha natin yung kailangang output gamit ang matalinong engineering marble at tamang pagpwesto ng mga salamin. Ito yung patunay na hindi kailangan na maging sobrang mahal ng setup para makagawa ng renewable energy. Ngayon naman, para sa lalong luminaw yung mechanism ng Compact Linear Fresnel Reflector or CLFR, tingnan naman natin itong diagram na ito. Kung mapapansin nyo, ito yung visual representation ng multiple receiver na binabanggit ko kanina. Imbis na isang receiver lang sa gitna, mayroon tayong dalawang linear absorbers sa magkabilang side. Ang technique dito ay gaya ng nakikita nyo sa arrow. Yung mga linear tracking reflector sa baba ay nakaset sa magkakaibang angulo or inclination. Ang bawat salamin ay may naka-assign na receiver na target. Yung ibang mirrors ay nagre-reflect sa kaliwa habang yung iba naman ay sa kanan. Dahil dito, mas nasusulit natin yung space at mas marami yung energy na natatrap natin ng sabay-sabay. Ito yung sekreto kung bakit mas efficient ang compact version kumpara sa classic setup ng LFR. So, moving on sa pangatlong type ng solar thermal system, we have the linear Fresnel reflector o mas kilala sa tawag na LFR. Kung mapapansin nyo sa image, medyo hawig siya sa parabolic trough. Pero may malaking difference sa design at efficiency nito. So, paano nga ba nag-work ito? Imbis na gumamit tayo ng isang malaking curved mirror, ang ginagamit sa LFR ay mga long, flat, o kaya naman mga slight curve na strip. Itong mga strip na ito nakalagay sa ground at nakaset sa iba't ibang angle. Ang goal nito is to capture the sunlight and reflect upward sa isang fixed receiver na nakapwesto sa taas. Kung titignan nyo yung diagram sa Compact Linear Fresnel Reflector section, makikita nyo yung light beam na naka-converge sa isang point sa taas. That's where the heat is collected. Ngayon naman, bakit may compact sa pangalan ng Compact Linear Fresnel Reflector? Mas pinadidikit yung mga mirror strip. Ang mga advantage ito is that we can use multiple linear receiver. Meaning, yung mga mirrors can alternate kung saan receiver nila gusto i-direct yung mga sunlights depende sa posisyon ng araw. This makes the system more efficient and mas nakakatipid tayo sa space at footprints ng planta. Bakit ito yung pinipili ng ibang engineering? Kasi low cost dahil flat mirrors lang ang ginagamit. Mas mura ito at it produce compare sa curved mirror ng parabolic trough. Pangalawa, direct system generator. Kadalasan, ang LFR ay kayang mag-generate ng steam directly sa receiver pipe.
So, hindi na natin kailangan ng expensive heat exchanger sa iba't ibang part ng system. So, in short, ang LFR ay ang budget-friendly at space-saving version ng concentrated solar power. It used the principle of Fresnel lens pero sa mga anyo ng mga salamin para makagawa ng high-temperature thermal energy na pwedeng gamitin for electricity at industrial processes. Ngayon naman, dako tayo sa pang-apat na uri ng solar system, ang parabolic dish. Kung titignan nyo ang design nito, medyo makakaiba siya kumpara sa mga naunang nabanggit natin. So, paano nga ba ito gumagana? Itong parabolic dish ay binubuo ng mga set of flat mirrors na pinagsama-sama para makabuo ng isang malaking hugis plato or dish. Ang maganda rito, naka-attach ito sa isang motor sensor na may dual axis tracking. Ibig sabihin, sinusundan nito ang galaw ng araw, kaliwa, kanan, taas o baba para masiguradong laging maximum ang sikat ng araw na nakukuha nito. Sa lahat ng enerhiyang nakukuha mula sa araw ay kinoconcentrate sa tinatawag nating PCU o Power Conversion Unit. Matatagpuan ito sa mismong focal point ng dish. Sa loob ng PCU, mayroon tayong dalawang main component. Ang thermal receiver, ito yung exchangers natin. At ang Stirling engine kapag umiinit na ang receiver. Nililipat nito ang heat sa Stirling engine dahil sa init nito, magkakaroon tayo ng reciprocating movement o yung pagbalik-balik na galaw sa loob ng makina. At yung galaw na yun yung nagpapaikot sa ating electric generator para makuha tayo ng kuryente. So, in short, ginagamit ang parabolic dish, ang matinding init ng araw para mapagana ang makina at makapag-generate ng renewable energy. Ngayon naman, dito tayo sa technical na aspeto ng parabolic dish. Sa kaninang slide, nakita natin kung paano siya gumalaw. Dito naman, hihimayin natin kung bakit siya itinuturing na isa sa pinaka-efficient na solar collector sa merkado ngayon. Unang-una, pag-usapan natin ang concentration ratio. Itong dishes na ito ay dinisenyo para i-concentrate ang sunlight ng mas maigi kumpara sa ibang system. Gaya ng parabolic troughs na napahaba ang hugis. Halos lahat ng sinag ng araw na tumatama sa salamin ay nagpa-focus sa iisang point. Dahil sa sobrang tanim ng focus na ito, yung fluid na dumadali sa loob ng system ay kayang umabot sa pinakamataas na temperatura na 750 Celsius. Isipin nyo ganyang kainit pa yan sa natutunaw na lead. Ang ganitong level ng init ay sapat na sapat para makapagtakbo ang ating heat engine ng mas mataas na efficiency. Pero gaya ng lahat ng teknolohiya, mayroon din itong mga limitasyon. Mapapansin nyo na itong system na ito ay medyo limitado pagdating sa physical size. Hindi natin pwedeng gawing kasing laki ng isang buong field ang isang dish lang. Dahil magiging masyadong mabigat at mahirap itong ibalanse para sa dual axis tracking. Bukod sa size, mayroon din itong small quantity of fluids. Dahil maliit lang ang receiver sa gitna, hindi tayo makakapag-circulate ng yung mga toneladang fluids gaya ng ginagawa ng malalaking solar thermal plants. Dahil sa factor na ito, yung limitadong size at konting fluid, ang mga parabolic dish collector ay hindi ginagamit para sa national power grid sa halip. Sila yung pinaka-suitable para sa small-scale power generation. So, ang output nito ay karaniwang umaabot lang sa 1 kilowatts hanggang sa ilang kilowatts. Perfect ito para sa mga remote areas, research facility o mga building na kailangan ng sariling independent power source na eco-friendly at napaka-efficient. So, ano nga ba yung meron sa loob nito? Every Stirling engine ay mayroong tinatawag na sealed cylinder. Ang cylinder na ito ay nahahati sa dalawang temperature zone. Ang isang part ay laging hot, ang kabilang side naman ay laging cold. Sa loob ng cylinder na ito, mayroon working gas. Usually, ang ginagamit dito ay air, helium, o hydrogen. So, itong gas na yung nagsisilbing parang yung upang gumalaw yung makina
na naglilipat through energy. So, paano nagkakaroon yung galaw? Mayroong mechanism sa loob na naglilipat sa gas mula sa hot side patungo sa cold side at bumabalik ito. Dito, napapasok ang law of physics. Kapag ang gas ay nasa hot side, nagkakaroon ng expansion. Ibig sabihin, lumalaki yung volume ng gas at dahil doon, itinutulak yung piston pataas. Ito yung part kung saan nagkakaroon tayo ng force. Pero hindi lang doon natatapos. Kapag ang gas ay lumipat pabalik sa cold side, nangyayari naman ang construction. So, lumiliit yung gas na nagiging dahilan para bumalik yung piston sa dati nitong posisyon. Ang paulit-ulit na cycle na ito, expansion na mainit na side at construction sa malamig na side. Ang nagpapagalaw sa makina ng tuloy-tuloy, yun yung nagpapagalaw sa makina ng tuloy-tuloy. In short, thermal energy converted into mechanical movement na siya namang gagamitin natin para makagawa ng kuryente. So, para mas lalong luminaw sa atin ng concept na discussion natin kanina, tignan natin itong visual diagram ng isang Stirling engine. Sabi nga nila, a picture point 1,000 words. Kaya dito natin makikita kung paano ba talaga magalaw ang bawat parts nito. So, sa diagram na ito, makikita nyo ang dalawang main side, ang hot side at ang cold side. Mapapansin nyo na may heating source sa isang dulo nito. Ito yung part na nakakatanggap ng matinding init mula sa ating parabolic disc. Yung pink tas yung red areas, yan ang ating expansion chamber o yung mainit na side. Samantala, yung blue area naman sa kabilang dulo, yan ang ating cool side o compression chamber. Ang working gas natin, be it air, helium, or hydrogen. Tapos, so, pabalik-balik lang yun sa may chamber. Ngayon, mapapansin nyo yung galaw ng piston kapag yung gas ay nasa kaliwa o sa mainit na side. Isipin nyo na parang kumukulo na tubig na nagtutulak sa takip ng kaldero. Ang pressure na ito ang nagtutulak sa power piston palabas. Itong mechanical force na ito ang nagpapaikot sa flywheel o yung bilog na component na nakikita nyo sa kanan. Ito ang simula ng pag-convert natin mula sa heat energy patungo sa mechanical energy. After maitulak yung piston, ang gas ay lilipat naman sa kabilang side. Ang malamig na side, once na tumama yung gas sa cold surface, bigla itong magkocontact o liliit. Dahil dito, hihigop naman ang piston pabalik. Ang rotational flywheel ang tumutulong para ibalik ang gas sa mainit na side para maulit ang cycle. So, it continuous loop. Heat, expand, push, cooling, gano'n. Paulit-ulit yan ng mabilis. So, bakit ba natin kailangan ng ganitong pabalik-balik na galaw? O reciprocating movement? Simple lang. Itong rotation na ito, ang gagamitin natin para paikutin ang isang generator. At gaya ng alam nating lahat, kapag umikot ang generator, doon na tayo makapag-produce ng energy na pwede natin gamitin. So, in short, itong Stirling engine ang muscle ng ating parabolic disc system. Kahit simple lang ang itsura niya, dito sa diagram, napaka-efficient itong pagdating sa pagkuha ng maximum energy mula sa araw. So, dito naman tayo sa pang-apat na uri na solar thermal system, ang parabolic disc. Kung titignan nyo ang image sa slide, para lang siyang isang higanting satellite. Pero imbis na signal ng TV ang sinasagap nito, sinusunod nito ang sikat ng araw gamit ang tinatawag nating two-axis tracking. Dahil sa hugis nitong parabolic o pabilog na parang mangkok, lahat ng sikat ng araw na tumatama sa mga mirrors ay nako-concentrate o nagpo-focus sa iisang point lang sa gitna. Ang tawag natin doon ay receiver. So, makikita nyo rin sa diagram ang iba't ibang parts nito. Ang concentrator, mirror, sila ang taga-reflect ng liwanag. Ang receiver,
or Stirling engine. Dito sa part na ito, tinitipon ang init para mag-generate ng power. Tapos yung tracking unit, sila ang gumagalaw para siguradong laging nakaharap ang disk kung saan ang araw. So bakit ito maganda? Kasi napakataas ng temperature na kaya nitong maabot dahil sa nakapokus ang init sa isang maliit na area lang. Sobrang efficient ito pagdating sa pag-convert ng solar energy patungo sa electricity. Ngayon, alam na natin kung paano gumagana ang iba't ibang solar thermal system. Tignan naman natin kung nasaan ang mga pinakamalalaking pasilidad sa mundo na gumagamit ng teknolohiyang ito. So, meron tayo ditong table. Dito sa ating table, makikita natin ang heavy weights pagdating sa energy capacity. OR Sasate Solar Power Station, ito ang nangunguna sa listahan natin na matatagpuan sa Morocco. Mayroon itong capacity na 510 megawatts at gumagamit ng combination ng parabolic at solar tower. Napakalawak nito, umaabot sa 2,500 hectares. Tapos meron dito Ivanfa Solar Power Facility. Sa USA naman ito matatagpuan. Ito ay isang solar tower type na may capacity na 392 megawatts. Meron din dito makikita natin na iba pang mga station. Makikita rin natin ang Mojave, Solana at Genesis project sa USA, pati na rin ang Solaben sa Spain na pawang mga parabolic trough system. So, wag natin kaligtaan, meron din malaking project sa Dubai, UAE, ang Mohammed bin Rashid AI Moktoon Solar Park. Ayon sa data, target nito ang capacity na 600 at 100 megawatts gamit ang advanced tech. So, mapapansin nyo na karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa mga disyerto o malalawak na tuyong lupain. Bakit? Dahil kailangan nito ang maximum sunlight exposure at malawak na space para sa libu-libong salamin o mirrors.